Hello there. Kumusta ulit, my dear students? Good morning ulit sa inyo. Good afternoon or good evening, no? Depende kung anong oras ninyo pinapanood itong ating video. This is the fifth video that I have uploaded, and as before, this is the partner lecture video of the module that I have uploaded earlier in our GC. So this time we're going to talk about the different kinds of variables and also the different kinds of data or data scales. These two constructs, no? Itong variables at saka data, these two constructs are very important for us to understand, especially among us na mga beginning researchers, no? These two constructs are very important for us to understand because every time we conduct research, we deal with variables and data. Basta't gumawa ka ng research, particularly in quantitative research, you will really deal with variables and data. Meron ka talagang variables at meron kang data. So we must know and understand what these are. Ano itong variables, ano ang kanyang mga uri or klase. What are the different kinds of data? Para malaman natin kung paano silang iti-treat, no? Lalo yung variables at saka data. Yung data kasi will determine the kind of statistical treatment that we are going to use. Doon din natin malalaman kung paano sila ipaprocess, paano sila i-interpret. In other words, ay mahalaga talaga na maunawaan natin ang tungkol sa variables at tungkol sa data. Okay? So, as already mentioned, umulan pa. Our discussion today will focus on the different kinds of variables and data scales. And for this module, our objectives are as follows. At the end of this module, you should be able to do the following. First, define variable and give examples of its various kinds. Differentiate the different kinds of data from each other, and you should also be able to give examples of the different kinds of data. So yun ang ating objectives for this module, no? Dapat sa katapusan ng module ay nagagawa ninyo yang mga yan. Umulan dito sa school class. Hindi ko alam kung napipick up ng microphone ang ingay ng ulan. Siguro naman ay hindi masyado, kaya tuloy lang tayo. Okay. So, umpisahan natin dito sa kinds of variables. Let us first try to understand the meaning of the term variable. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang variable? Well, I have already discussed this in passing before. Napahapyawan na natin ito dati, no? So, as already mentioned before, variables are properties. Meaning they are qualities, they are attributes, they are characteristics of whatever it is that's being studied. Kung ano man yung pinag-aaralan mo, kung mga kahoy, kung environment, sa amin sa eduk, mga estudyante at mga teachers, sa agriculture, mga gulay, mga pananim, kung ano man yung pinag-aaralan, iyon ang variables. Halimbawa sa amin, ano ba ang mga katangian ng mga estudyante? Well, unang-una meron silang intelligence. So, pwede yung maging variable.
Ano yung mga nakaka-apekto, factors that affect intelligence, variables din yon. Yung mga estudyante, meron ding academic performance. Meron silang mga grades. Variables yon. Ano yung mga bagay na nakaka-apekto sa kanilang grades? Variables din yon. Sa inyo, siyempre ang pag-aaralan nyo mga kahoy kasi sa forestry kayo eh. So, kahoy, ano ba ang mga katangian ng kahoy? Well, maaring meron siyang growth rate. Gaano siya kabilis lumaki. Meron din siyang lifespan, haba ng kanyang buhay. Meron siyang measurements, yung kanyang height, yung laki ng kanyang trunk, kung gaano siya ka-spread baga. Kumbaga sa ato ay kung paano siya gapa. Yan. Mga variables yan lahat sila. Sila ay mga katangian, mga characteristics, mga attributes, mga qualities ng kung ano man yung ating pinag-aaralan. At sila ay nagkakaiba-iba. Kaya nga tinawag na variable, it varies. It differs from one member of the group to another. Balik tayo sa eduk. Balik tayo sa academic performance. Halimbawa, grades. Nagkakaiba-iba ang grades ng mga bata. May mataas, may mababa, may katamtaman lang. Ganon din yung mga factors affecting their academic performance. Halimbawa, yung kanilang intelligence, no? Siyempre, pag intelligent, mataas ang grade. Usually, no? Pag hindi masyadong intelligent, di hindi rin masyadong mataas ang grade. So, yung grade at intelligence ay nagbabago-bago from one student to another. So, sila ay nagbavary. Kaya nga tinawag na variable from the word vary. Yan. To vary is to differ. Kapag sinabing nagba-vary, siya ay nag-iiba-iba. Ganon po ang variable. Balik tayo sa kahoy. Ano yung pinag-aaralan natin? Growth rate, no? So, yung growth rate ay nag-iiba-iba from one tree to another. Yung katangian yun, yung quality na yun, yung attribute na yun ay nag-iiba-iba from one tree to another. Kahit pare-pareho pang mga narayang mga yan, hindi yan sabay-sabay na lalaki ng eksakto. Ang iba dyan ay medyo mabilis lumaki ng konti, yung iba naman ay medyo mahuhuli ng konti. So sila'y nagbavary, sila'y nagkakaiba-iba. Ganon din ang kanilang lifespan. Kahit pare-pareho pang hinagasian, kahit pare-parehong Gemilina, magkakaiba pa rin, magbavary pa rin sila sa kanilang lifespan. Tung iba'y mahabat kabuhi, tung iba'y katamtaman yang, katong ibang kahoy, bata pa ay namamatay. So yung katangian nila, yung variable, yung quality, yung kanilang attribute na lifespan o haba ng buhay ay nagbavary, nag-iiba-iba. Kaya tinawag na variable. Yan. Okay? Teka, alisin muna natin yung yan. Labels or numbers may be used to describe the way in which one member of a group is the same or different from another. Ewan ko lang kung naka-fill up na kayo ng forms na ang ginagamit ay numbers. Halimbawa, sa application form, pagdating mo doon sa sex or gender,
Wala kang i-check na male or female. Ang sasabihin doon ng form ay, write 1 if you are male. Write 2 or, write 2 if you are female. So kung ikaw ay nagpi-fill up ng ganong form at ikaw ay lalaki, hindi mo ilalagay yung word na male. Ang ilalagay mo ay number 1. Yun ang magre-represent ng gender or sex na male. Pag ikaw naman ay babae, hindi mo isusulat na female. Ang isusulat mo ay number 2. No? Sa research po, madalas gawin niyang ganyan. Variables are represented by numbers. Mas madali kasi siyang i-process, lalo na kung gagamitin mo sa iyong statistics ay computer. Okay. So, madadaanan ulit natin yang ganyan mamaya pagdating natin sa topic na kinds of data. So, proceed muna tayo. Research participants or research subjects. Ito yung mga tinatawag nating respondents. Kung sa amin sa EDUC, halimbawa ang pinag-aaralan ay mga estudyante, pinag-aaralan namin yung kanilang academic performance, yung mga estudyante, ang tawag namin ay participants or respondents. Sa inyo naman, halimbawa, ang pinag-aralan nyo yung mga kahoy, sila naman ang inyong mga subjects. Yan. Hindi pwedeng tawaging subjects yung mga estudyante kasi parang we are reducing them into objects, no? Parang ginagawa natin silang mga objects kapag tinawag silang subject. Kapag ang pinag-aaralan ay kahoy, ay mahirap naman silang tawaging participants at saka respondents. Unang-una, yung mga kahoy ay hindi makakapag-participate sa iyong ginagawa, hindi rin sila makaka-respond. Siya ay nandoon lang siya, naghihintay siya ng kung anong gagawin mo sa kanya. So, siya ay subject. So, whatever it is, no, yung mga pinag-aaralan, whether participants or subjects, possess a variety of characteristics. Diba, sabi nga natin, ang mga qualities nila, ang mga katangian, ay nag-iiba-iba. If a characteristic is the same for every member of the group, if it does not vary, meaning hindi nag-iiba-iba, it is called a constant. Halimbawa, sa amin, merong mga bata dito sa school, ang isa nilang katangian ay sila ay estudyante. Pero lahat naman sila estudyante. It does not vary from one person to another. Si Juan estudyante, si Pedro estudyante, si Esperanza estudyante, si Catulfo estudyante. So hindi siya nagbabari, hindi siya nag-iiba-iba from one person to another. So yung pagiging student ay constant. Hindi siya variable. Para maging variable yung quality, yung characteristic or attribute, dapat siya ay magdi-differ, dapat siya ay magba-vary, dapat siya ay mag-iiba-iba from one student to another. Halimbawa, height. Hindi naman lahat ng mga estudyante ay magkakapareho ng height. Kayo lang mismo sa inyong klase ay iba-iba ang height, no? Merong matangkad sa inyo, merong katamtaman lang, merong hindi naman pandak, no? Mas mababa lang siya kaysa sa karamihan, no? So yung height becomes a variable kasi nga nag-iiba-iba siya from one student to another. Balik tayo sa kahoy. Meron kang mga seedlings. Ano ang kanilang mga katangian? Well, unang-una sila ay seedlings. So pag sinabing seedlings, ay hindi yun variable kasi hindi naman siya nagbabari. Lahat sila ay seedlings. Lahat sila ay nara. So pag sinabi mong my variable is nara, ay hindi yun
non-variable kasi lahat sila ay nara. Hindi nag-iiba-iba from one seedling to another. Seedling number 1 is a nara, seedling number 2 is nara, seedling number 3 is nara, hanggang makarating ka sa seedling number 100 ay nara pa rin. So, hindi siya nag-vary, hindi siya nag-differ from one seedling to another. Hindi siya nag-iiba-iba. So, hindi siya variable, siya ay constant. Ano ang mga katangian nila na sila ay nag-iiba-iba? Halimbawa, dami ng dahon. Yung ibang seedlings, maraming dahon. Yung ibang seedlings, katamtaman lang ang dami ng dahon. Yung iba namang seedlings, kukunti lang ang dahon. So, yung katangian nila na number of leaves, yun ang iyong magiging variable doon. Kasi nga, nag-iiba-iba sila from one seedling to another. Pwede mo rin gamiting variable yung kanilang kulay kasi nag-iiba-iba sila ng kulay. Yung ibang seedlings, green na green. Yung iba, medyo maputla. Yung iba, katamtaman lang ang pagka-green. So, variable din yon. Yung laki ng kanilang, anong tawag doon, yung parang pinaka-puno ng seedlings, hindi sila pare-pareho. So, mag-ano din yun, magba-vary. Kaya nga tinatawag na variable nagba-vary. Halimbawa, number of roots. Yung ibang seedlings, maraming mga roots. Yung iba, katamtaman lang. Yung iba, iilan ang roots. Yung iba, halos walang roots. So, nag-iiba-iba sila. Pwede ring variable yon. Kapag tayo nagre-research, hindi tayo interesado masyado sa mga constant. Anong i-research doon na hindi naman sila nagbabari? O halimbawa, mayroon kang 100 na seedlings, puro nara. Gusto mong i-research kung sila nga ay nara, ay anong i-research doon? Ay nara nga. Ang titingnan natin ay yung mga variables kasi sila ay nagbavary, nag-iiba-iba. Kapag mayroon tayong ginawa, ano ang magiging pagbabago sa kanila? We are more interested in variables because they change, they vary. So we can manipulate certain other variables to see how they will be affected. Yan. A variable is any entity that can take on different values. Kaya nga sinabing variable, siya ay nagba-vary, no? And it can take on different values. Pwedeng magkaiba-iba ang kanyang value. Halimbawa, height, pwedeng 5 feet, pwedeng 4'9", pwedeng 6-footer ka, pwede kang 7-footer, pwedeng 5'10", pwedeng 4'3". Nag-iiba-iba yung kanyang value. Timbang, weight, halimbawa, magkaiba-iba kayo ng weight yung iba, 80 kilos. Yung iba, 75 kilos. Yung iba sa inyo, 65 kilos. Yung iba, 45 kilos. Yung iba, 40 kilos. Nag-iiba-iba ng value. No? So, yung weight is an entity. It's a characteristic. And it can take on different values. Iba-iba ang kanyang value. Okay, so ano ngayon ang ibig niyang sabihin? What does that mean? Anything that can vary, kahit ano daw na pwedeng mag-iba-iba, can be considered a variable. See? Anything that can vary, anything that can take on a different value, anything that can have different measurements, can be a variable. For instance, age can be considered a variable because age can take different values for different people or for the same person at different times. So, halimbawa sa social sciences, sa eduk halimbawa, yung edad, no, yung age, pwede siyang maging variable kasi nga nagbabago-bago siya Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng edad. A country can be considered a variable because a person's country can be assigned a value. Yung bansa, yung nationality, ay pwede ring maging variable. Kasi hindi lahat ng tao pare-pareho ng nationality. May Filipino, may Amerikano, may Hapon, may Inchik. Your
programs or degrees can vary. Halimbawa, dito sa ating campus, mayroong BS Forestry ang kinukuha, mayroong BE Ed, mayroon ding BS Education. BS Environmental Science pala. Yan. So, iba-iba ang kanilang programs. So, yung programs or course na kinukuha ay pwede ring maging variable. Kasi nga, sila ay nag-iiba-iba. Even your gender, your sex, ay pwedeng maging variable kasi nga, mayroong male, mayroong female. O, di nag-iiba-iba. See? So, again, no? A variable is anything that can vary. Pwede siyang mag-iiba-iba. Siya ay katangian, quality, attribute, characteristic that can take on different values. Kung siya ay i-measure, ay mag-iiba-iba ang measurement. Yun ang ibig sabihin ng variable. Siya ay nag-iiba-iba. Okay? A variable is a concept or abstract idea that can be described in measurable terms. Whatever it is, no? Kahit ano pa yung variable na napili mo for your research, one thing we should remember is that they should be measurable. Dapat ay pwede silang i-measure in one way or another. Meaning they can be quantified, no? They can be expressed in numbers. Halimbawa, height, pwede mo siyang i-measure. Weight, pwede mo siyang i-measure. Growth rate ng kahoy, pwede mo rin siyang i-measure kung gaano siya kabilis lumaki, kung gaano kalaki yung kahoy, kung gaano kataas, kung gaano kalaki yung trunk, pilang bilog kag ida, roots. Pwedeng i-measure yon, no? Bilangon niyang nemo tong roots ay di measure ka toy. Gusto nimo bilangon nimo pati rahon eh. Rahon na bilangon. Meron kang 10 kahoy, sabi ng teacher, sabi ng advisor, sige, bilangin mo lahat ng dahon ng Indian mango. Gunawig kalibutan, nagbibilang kapatrahon. So, going back to our lesson, a variable should be measurable, no? Kahit ano pa yung napili mong variable na pag-aralan, dapat siya ay na-measure. Merong pang sukat sa kanya, merong pang bilang sa kanya. Kasi nga, iti-treat natin yon using statistics para yung ating research ay magkaroon ng result, para magkaroon ng kahulugan, no? Okay. So, ito ngayon yung definition ng variables, no? Variables are properties or characteristics of some event, object, or person that can take on different values or amounts. In the previous slides, we have already discussed this, no? Yung mga variables daw are properties or characteristics. Sabi ko nga kanina, ito yung mga katangian nila, mga kakanyahan, mga attributes, mga qualities. Pare-pare po ang meaning ng mga salitang yon. Properties, characteristics, attributes, qualities, katangian, kakanyahan, they all mean the same. And they can take on different values or amounts. Kung sila'y i-measure, sila'y magkakaiba-iba. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng variables. Yan po ang ating definition ng variables. Ayan. Tatandaan yan, ha? Okay. Variables are things that we measure. So you see, merong pang-measure dapat sa kanya, merong pang-bilang sa kanya. Variables are also controlled or manipulated in research. Natatandaan ninyo yung sinabi ko about controlling and or manipulating variables doon sa previous video.
Nadaanan natin ng papahapyaw yan eh. They differ in many respects, most notably in the role they are given in our research and in the type of measures that can be applied to them. So, to simplify this, yung mga variables, yung mga katangian, mga characteristics, attributes of subjects, pwede natin silang i-manipulate, pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan, meron tayong babaguhin to see what effect those changes will have in our subject, no? Kaya mamaya makikita natin kung ano ang tawag sa mga ganyang variables at proseso, no? So the most important thing we should remember in this slide is that first, variables should be measurable. Dapat sila'y na may measure para magkaroon ng kahulugan yung ating research. Kapag hindi sila na may measure, paano silang i-interpret? See? Variables can also be controlled or manipulated in research, as you will see shortly in the following slides. Okay. Dito tayo papasok ngayon. Kinds of variables. Ano ba ang mga uri ng mga variables? So, speaking of variables, we have the following, no? First, we have what we call the independent variable. We have the dependent variable. Then we have the intervening variable. Let us try to understand what these things are. First, usap tayo tungkol sa sinasabing independent variable. An independent variable is an input variable. Siya ang ginagawa nating input. It is that which causes, in part or in total, a particular outcome. Kung ano yung ginagawa natin doon sa isang variable, magkakaroon siya ng effect doon sa isa pa uling variable. Yan ang tinatawag na cause and effect relationship. It is that which causes, in part or in total, a particular outcome. So, kung titingnan natin ito in terms of cause and effect relationship, the independent variable is the cause. Dependent variable is the effect, or the effect can be seen in the dependent variable. So, halimbawa, meron tayong ginawang pagbabago sa mga fertilizers. Ano ang magiging epekto noon sa growth rate ng NARA? So, yung independent variable na fertilizer, yun ang ating imamanipulate. Ano ang magiging epekto niya sa growth rate ng NARA? No? Meron tayong example dito, tungkol dito mamaya. Mas maintindihan ninyo ito when we get to that part. Ang ibig lang sabihin dito sa item number 2, we can look at the relationship between the independent variable and the dependent variable in terms of cause and effect. Yung independent variable, pwede natin siyang tingnan as cause. Yun namang effect ay kung ano yung nangyayari sa dependent variable as a result of what we did to the independent variable. It is a stimulus that influences a response. So, an independent variable is a stimulus that causes a response. So, this is similar to the
cause and effect relationship we have mentioned earlier. Stimulus can still be considered cause. Yun namang response, yun ang kanyang pinaka-effect. Makikita yun doon sa dependent variable. An antecedent or factor that may be modified. Ito ang isang mahalagang bagay na dapat nating tandaan about independent variables. They are the variables that we modify. They are the variables that we control. They are the variables that we manipulate. So yung mga independent variables, sila ang ating dinadagdagan, binabawasan, binabago, hinahaluan ng kung ano, basta't mayroon tayong ginagawang something different to them. Yung ginawa nating pagbabago, makikita ang epekto doon sa dependent variable. Yun namang dependent variable is the outcome variable. Siya ang pinaka-epekto, siya ang pinaka-resulta. Diba sabi natin kanina, the relationship between dependent variable and independent variable can be seen or interpreted as cause and effect, stimulus and response. So kanina, sabi natin, yung independent variable is the cause. Siya ang stimulus. Ito namang dependent variable, siya ang outcome. Siya ang pinaka-response, yung effect ng ginagawa sa independent variable can be seen in the dependent variable. It is that which is caused in total or in part by the input antecedent variable. Yung ginagawa nating changes, yung ginagawa nating pag-control, yung ginagawa nating pag-manipulate sa independent variable, that is our input. Dahil sa input natin, ano ang nangyari doon sa dependent variable? It is the effect, consequence of, or response to an independent variable. So kung yung independent variable ay cause, itong dependent variable is the effect. Siya ang consequence, siya ang resulta, siya ang response doon sa ginawa nating pagbabago sa independent variable. Dependent variables are the outcome variables and are the variables for which we calculate statistics. Yung nangyayari doon sa dependent variables na pagbabago, usually yun ang ating mini-measure at pinifeed sa statistics, no? Well, siyempre, kailangan din natin yung data doon sa independent variable, pero ang pinaprocess statistically ay yung nangyayari doon sa dependent variables. The terms dependent and independent variable apply mostly to experimental research where some variables are manipulated. In our discussion of the different types of research, we emphasized that it is only in an experimental research that variables are manipulated, no? Lalo na yung independent variable. It is only in experimental research that we manipulate variables, particularly independent variables. Sa descriptive research, we do not
control or manipulate variables. Sa experimental research lang po. Meron pang isa, intervening variable. Ito naman yung mga variables na kumbagay nakikialam na. Kikialam pa yung mga chismosa yakin kikialam. A variable that interferes with the independent and dependent variables, but its effect can either strengthen or weaken the IV, meaning independent variable, no, or DV, meaning dependent variable. So yung intervening variable ay hindi naman siya eksaktong kasama sa pag-aaral, no? But they can affect the relationship between the independent variable and the dependent variable. Pwede ninyang palakasin yung effect, pwede rin niyang pahinain yung effect. So, the intervening, kaya nga tinawag siyang intervening variable. It intervenes. It interferes. Kumbaga nga ni sa mga tao ay siya ay nakikialam. Halimbawa, mayroong nag-uusap na dalawang tao, mayroong pangatlong tao na pumasok at nakisali. Siya ay nag-i-interfere. Siya ay nag-i-intervene. Siya ay nakikialam. Ganon po ang karakteristik ng intervening variable. Okay, example po tayo ha. Kunyari, gusto mong mag-research and the topic of your research, the focus of your research is growth rate of NARA tree. Growth rate, kung gaano kabilis lumaki yung NARA tree. Gusto mong pag-aralan. So yan, hindi yan NARA ha. Indian mango yan. Wala akong makuna ng picture ng NARA. So itong Indian mango na lang malapit sa ating school. Dito sa loob ng ating school, ang aking pinicturan. So for the sake of discussion, just imagine that it is a NARA tree, no? Magaling naman kayo mag-imagine eh. Just imagine that this is a NARA tree. So, itong NARA, gusto mo, itong mga NARA, maraming NARA kunyari, gusto mong pag-aralan yung kanilang growth rate. So, meron ka agad na variable dyan, yung growth rate. Kasi katangian niya ng NARA eh. Yan ay kanyang attribute. Yan ay kanyang quality, no? Growth rate, kung gaano siya kabilis. At ito ay nagbabago-bago from one NARA to another. Siya ay nagbavary. Kasi ang ibang NARA, mabilis lumaki. Yung ibang namang NARA, katamtaman lang ang bilis lumaki. Yung ibang NARA, mabagal lumaki. So kapag meron kang 20, 30, or 50 na seedlings at tinanim mo, hindi yan sabay-sabay natutubo. Lahat na eksaktong-eksakto ang kanilang laki at taas in terms of growth rate. Magkakaiba-iba yan. Miskan tig 2 or 3 inches yan eh. Or tig 1 or 2 feet eh. Magkakaiba-iba yan. Kung eksaktong gador, down to the last centimeter. So yung growth rate ng NARA ay variable. Kasi nga, it varies. It differs from one NARA to another. And it can be measured. Nasusukat yung growth rate. Okay. So, mayroon ka agad doong variable ka. Tingnan natin ha. Yan. Mag-iisip ka ngayon ng mga variables. Isa na nga yung growth rate of NARA tree. Yung growth rate ng NARA tree is influenced or affected by different factors. Ano ba ang mga bagay-bagay na nakaka-apekto sa paglaki ng NARA? Well, unang-una, yung sunlight. Di ba? Kapag walang sunlight, hindi lalaki ang NARA.
Kapag maraming sunlight, pagsagana sa sunlight, ay maayos ang kanyang paglaki. Pag nasobrahat sunlight, mamatay siguro dahil sobrat init. See? So yung sunlight is one of the factors that affect or influence the growth rate of Nara. Ano pa yung mga bagay na nakakaapekto sa paglaki ng Nara? Water. Pag sagana sa tubig, maayos ang kanyang paglaki. Kapag kulang sa tubig, siya ay malnourished. Kapag walang tubig, siya ay mamamatay. See? So yung water influences or affects the growth rate of Nara. So yung water ay pwede rin natin siyang maging variable. Pwede siyang sukatin Pwede siyang i-manipulate, pwede siyang i-control. Pwede na mong kontrolon kag ramo itubi nakibunyag sa Nara. Pwede na mong kontrolon kag amount of water that Nara trees get. Malalaman mo ngayon kung ano ang magiging epekto sa Nara ng ginawa mong pagbabago sa tubig na kanyang nakukuha. So variable din yang water. Type of soil. Nagkakaiba-iba yung paglaki ng Nara dahil iba-iba ang kanilang lupang tinamnan. Yung iba ay napunta sa matabang lupa, naturally, healthy din yung puno. Yung iba naman ay nandoon sa lupa na walang natural fertilizer, hindi sila masyadong malusog. Ano pa yung mga factors that affect the growth rate of Nara? Oxygen. Hindi oxygen or carbon dioxide. Hindi pala nangangailangan ng oxygen ang mga kahoy, no? Ang kailangan nila ay carbon dioxide. Dapat pala carbon dioxide yan. Ang nangangailangan pala ng oxygen ay tao. Error ako dito Fertilizer, yan. Nagkakaiba-iba ng paglaki ang Nara because of the different amounts of natural or artificial fertilizer or inorganic fertilizer that they get, no? Kind of care it gets. Kung aalagaan ng mabuti ang Nara, maayos ang kanyang paglaki. Kung hindi masyadong naalagaan, maaring hindi siya maging healthy at hindi siya lalaki ng maayos. So the kind of care the Nara tree gets affects or influences its growth rate. So yung pangangalaga sa kanya ay pwede ring maging variable. Siya ay nag-iiba-iba kasi. Surrounding trees or plants, pwede ring maging variable yan. Kasi nga, yung growth rate ng Nara, yung paglaki ng Nara, ay maaaring maapektuhan ng mga kahoy or tanim sa kanyang palibot. Kung maraming kahoy malapit sa isang Nara, they might compete. Pwede silang makipagkompetensya, pwede silang makipag-agawan sa Nara in terms of the nutrients they get from the soil. So pag maraming kahoy na dikit-dikit, mag-aagawan yan sa mga nutrients, sa mga sustansya na nakukuha nila sa lupa. And that may affect their growth rate. So you see, mga variables yan lahat. And all of these factors may vary. Yung sunlight, nag-iiba-iba. Yung ibang Nara, sagana sa sunlight kasi walang cover. Sa water din, nagkakaiba-iba ng amount of water that they get. Type of soil, oxygen, fertilizers. At sila ang nakakaapekto sa Nara.
Hindi yung nara ang nakakaapekto sa sunlight, sa water, type of soil, carbon dioxide, fertilizer. Baka malito kayo dito sa itong oxygen na yan. It should be carbon dioxide. Yan. Dapat yan ay sa tao ang oxygen eh. Pag sa kahoy or sa tanim, carbon dioxide. Okay. So going back to our lesson, itong mga factors na ito, sunlight, water, type of soil, sila ang nakakaapekto sa growth rate ng Nara tree. Hindi yung Nara ang nakakaapekto sa sunlight. Hindi yung Nara ang nakakaapekto sa type of soil. Hindi yung Nara ang nakakaapekto sa fertilizer. Yung fertilizer ang nakakaapekto sa paglaki ng Nara. Yung sunlight ang nakakaapekto sa paglaki ng Nara. Yung tubig ang nakakaapekto sa paglaki ng Nara. All of these things are called All of these things are called independent variables. Yan, yang lahat ng yan, ang tawag sa kanila ay independent variables. Bakit sila independent variables? Kasi sila ang cause, sila ang stimulus, sila ang magiging dahilan ng magiging pagbabago doon sa growth rate ng Nara. Pag iniba-iba mo yung amount of sunlight, kunyari nakokontrol mo yung sunlight, no? Pag iniba-iba mo yung sunlight, magkakaroon ng pagbabago sa growth rate of Nara. Kapag iniba-iba mo yung amount of water that the Nara trees get, halimbawa, yung ibang seedlings bibigyan mo ng maraming tubig, yung iba katamtaman lang, yung ibang seedlings konting tubig lang. Magkakaiba-iba ngayon yung growth rate ng Nara. Buko isinrangasing rungan-rungan ragko. Dahil hagto sa pagyabot-yabot it amount of water nakimo ing tatao sa inra. So yung amount of water ang makakaapekto sa paglaki ng Nara. Yung water or amount of water is an independent variable. Siya ang magiging cause, siya ang magiging dahilan ng pagbabago ng Nara. Hindi yung Nara ang magiging dahilan ng pagbabago ng tubig. Yung pagbabago ng amount of water ang magkakaroon ng epekto sa Nara. Independent variable. Yan. Type of soil, pwede mo rin siyang iba-ibahin. Yung iba ay sa ganitong klase ng lupa. Yung iba namang seedlings sa ganitong klase ng lupa. Yung ibang seedlings sa ganitong klase ng lupa. So magkakaiba-iba yung type of soil. At dahil doon, yung paglaki ng Nara ay magkakaiba-iba. Pwedeng mabilis lumaki, pwedeng mabagal lumaki. Yun ang kanyang magiging effect doon sa Nara. So yung independent variables, sila ang pinagmumulan, sila ang dahilan ng magiging epekto doon sa dependent variable. Yan. Ito, dependent variable. Yung dependent variable, ito, yan. Yung dependent variable, yan naman yung nagbabago. Depende sa ginagawa sa independent variable. So, doon sa ating pinag-uusapang example,
Meron kang mga nara, gusto mo silang pag-aralan in terms of their growth rate. Meron ka nang nakitang mga variables. Ang unang-una nga ay yung growth rate. What are the factors that influence or affect the growth rate of nara? Nakapag-enumerate ka, sunlight, water, type of soil, carbon dioxide, fertilizer, kind of care it gets surrounding trees or plants. Yan ang mga factors na pwede mong pagpilian ng mga independent variables. Sila kasi ang nakakaapekto sa nara. Hindi yung nara ang nakakaapekto sa kanya. Hindi yung growth rate ng nara ang nakakaapekto sa sunlight, water, type of soil, etc. Yung sunlight, water, type of soil, hanggang doon sa last, surrounding trees or plants, sila ang nakakaapekto sa growth rate ng nara. Kaya yung growth rate ang magbabago-bago depende doon sa sunlight, water, type of soil, blah blah blah. Kaya nga yung growth rate of nara tree, yun ang tinatawag nating dependent variable. Yan. Yung ating dependent variable ay yung growth rate of nara tree. Bakit siya dependent variable? Siya kasi ang nakadepend. Siya ang nakaasa doon sa independent variables. The growth rate of your nara trees will vary according to what you do with sunlight, water, type of soil, oxygen, fertilizer, kind of care it gets surrounding trees or plants, and other variables you may think of. So yung dependent variable, siya ang magbabago-bago in terms of growth rate. Halimbawa, pwedeng yung nara ay bibilis lalaki, pwedeng babagal, pwede ring normal lang. Depende sa yung ginagawa sa sunlight, water, type of soil, and other independent variables. So yung growth rate ay depende sa independent variables. Kaya nga tinawag siyang dependent variable. Siya ang nakadepend, siya ang nakaasa, siya ang magbabago-bago base sa ginagawa ng researcher sa mga independent variables. Ayan. Ano naman yung intervening variables? Ayan o, intervening variables. So sabi natin kanina, intervening variables are variables that interfere with the relationship between the independent and dependent variables. So halimbawa, dito sa sunlight, water, type of soil, oxygen, fertilizer, kind of care it gets surrounding trees or plants, ang pipiliin mo lang na pag-aaralan ay sunlight, water, type of soil. Yang tatlong yan. Yan. Sunlight, water, type of soil. Ang tanong mo sa sarili mo, ano kaya ang mangyayari sa growth rate ng nara kapag binago yung amount of sunlight that they get, amount of water that they get, at saka type of soil na pagtataniman sa kanila? Ano kaya ang mangyayari sa kanila kapag binago ko yung mga yan? So mayroon ka ngayong independent variables. Sunlight, water, type of soil. Sabi mo kanina, sir, lahat yan independent. excuse me. Sabi mo kanina, sir, lahat yan independent variables. Oo nga, sila ay pwedeng maging independent variables. Pero, yung research mo ay ililimit mo lang sa sunlight, water, type of soil. Yun lang ang kaya mong i-research eh. Yun lang ang kaya ng iyong budget. Yun lang ang kaya ng iyong time. So, hindi mo muna isasama sa iyong pag-aaral yung mga carbon dioxide, mga fertilizer, mga care, mga surrounding trees.
Ang gusto mo lang pag-aaralan muna ay sunlight, water, type of soil. Ano ang magiging epekto nila kapag binago mo itong mga ito sa growth rate ng NARA? Yun ngayong tatlo na yon, sunlight, water, type of soil, ang iyong independent variables. Kasi sila lang ang kasali sa iyong research. Sila lang ang kasali na iyong pag-aaralan. Sila lang ang iyong i-include. Yung mga oxygen, fertilizer, kind of care, surrounding trees, sila ngayon ang tinatawag nating intervening variables. Hindi sila kasama sa iyong research, but they can affect the result. They can affect the relationship between the independent variables and the dependent variable. Halimbawa, sagana nga sa sunlight, sagana sa water, maganda yung lupang tinamnan. Hindi mo naman inalagaan. So, the kind of care it gets is an intervening variable. Kasi hindi naman siya kasama sa research, pero siya ay nakaka-epekto sa magiging resulta. Yung mga variables na yan are called intervening variables. Yan. So, with this example, I hope that you already understand what variables are. Ano ba yung mga variables? Dapat at this point, alam na natin kung ano yan sila, no? Sila yung mga characteristics, sila yung mga attributes, sila yung mga qualities, sila yung mga properties, sila yung mga kakanyahan, sila yung mga katangian ng kung ano man yung ating pinag-aaralan. One thing we should remember here, they should be able to vary. Dapat sila ay maaari o pwedeng mag-iba-iba. Dapat sila din ay nami-measure, no? So in terms of variables, meron po tayong napag-aralang tatlo. First, independent variables, then dependent variables, and then intervening variables. Dapat po ay alam natin yang mga yan, no? Yung independent variables, they are the cause. They are the stimulus. Sila yung ating mina-manipulate. Sila yung ating binabago. Sila yung ating kinokontrol para makita ang epekto doon sa dependent variable. Yun namang dependent variable, doon makikita ang epekto nung ginawa nating manipulation or pagbabago or pagkontrol doon sa independent variable. Ito namang mga variables na pakialamero, mga chismosa ito eh. Intervening variables. Sila ang nag-intervene. Sila ang nag-interfere. Sila ang nakikialam doon sa relationship between the independent and dependent variables. So, I hope na at this point ay maliwanag na sa atin yan, no? Dapat alam natin kung ano yung mga variables, alam natin kung ano yung independent variables, alam natin kung ano yung dependent variables, at dapat ay alam natin kung ano yung intervening variables. Yeah, okay? Let us proceed. Okay. So, ulitin ko lang, no? Yung intervening variables, yung hindi kasama sa research, pero pwede rin siyang makaapekto sa resulta. Halimbawa, katulad nito, ang sinasabi ko kanina, ang pag-aaralan mo lang ay sunlight at saka water, all the rest of the
all the rest of the remaining variables will become intervening variables. Kasi nga, hindi naman sila kasama sa research, but they can affect the result. They can affect the relationship between the growth rate of NARA tree, which is your dependent variable. So, okay, no? Na-i-advance ko lang yung discussion ng konti. Pero ganun pa rin ang kanyang meaning. Basta't variable na hindi kasama sa research at maaaring makaapekto sa resulta or makaapekto sa relationship between the independent variables and the dependent variables are called intervening variables. Okay, let us proceed to our next topic, which is the kinds of data or data scales. Let us first understand what is meant by data in research. So, sa research, by data, we mean the information that we get from the respondents, the information that we get from the participants, or in your case, the information that you get from your subjects. Kung sa amin, sa EDUC, halimbawa, magre-research kami about reading comprehension at nagbigay kami ng test pagkatapos ng pabasa, yung scores na makukuha ng mga bata, yun ang data. Halimbawa, nagbigay kami ng test 1 to 20. Ang nakuha ni Juan, 15. Data yon, yung 15. Data for Juan. Nakuha ni Pedro, 12. Yung 12, data ulit. Data para kay Pedro. Nakuha ni Marta ay 18. Yung 18, data yon para kay Marta. Pag pinagsama-sama lahat yung mga scores nila, mayroon akong data para sa aking research. Ganon din sa inyo. When you conduct a study, whatever information you get as a result of your study is called data. Halimbawa, nag-aaral ka nagre-research ka about the effect of the use of a certain kind of fertilizer. So, yung klase ng fertilizer, data yon. Yung amount or dami ng fertilizer na ginagamit mo, data ulit. Kung 1 kilo, kalahating kilo, 1/4 kilo, data lahat yon. Yung frequency, kung gaano siya kadalas i-apply. Once a day, once a week, 2 times a month, data lahat yon. Yung magiging result ng study, data ulit yon. Halimbawa, by applying this kind of fertilizer at this frequency, ay bumilis ang paglaki ng NARA. Yung pagbilis ng NARA, paglaki ng NARA, data rin yon. Kasi i-measure mo yun eh. Ilang inches, ilang feet ang kanyang inilaki or itinaas. Data ulit yon. Yung lahat ng measurements na kukunin mo, ang resulta noon ay data lahat. Usually in research, data come in the form of numbers. Kasi yung data nga ay ating pinaprocess. Siya ay pinaprocess statistically. Ginagamitan ng statistics yung ating data para magkaroon siya ng meaning, para magkaroon siya ng kahulugan. Kasi pag walang numbers, walang measures, walang measurements, hindi rin natin mabibigyan ng meaning kung ano yung ating ginawa sa research. Halimbawa, mayroon kang measurements. Ganito kataas ang NARA after 1 year nang gumamit ako ng
ganitong fertilizer, tapos walang statistical treatment, wala rin kahulugan yon. Pinaprocess yan statistically. Kaya nga sa inyo sa forestry, dapat ay may background kayo, kahit yung basic lang, no, sa statistics. Yan ang data. Yan ay information that we get from the research. Yan ay information that we get from our respondents, from participants, from subjects. Yung ating mga mini-measure, yung measurements na ating makukuha, yun ang ating data. Okay. Data are of different types. Iba-ibang uri, iba-ibang klase. Data may be classified according to the type of information which different classifications or measurements provide. Iba-iba ang uri ng data, depende sa kung ano ang sinasabi nila sa atin, no? Depending on the type of information that they give us. So speaking of the different types of data, mayroon po tayong 4, and they are as follows. First, we have nominal data. We also have ordinal data. We have interval data, and then we have ratio. Yan. Ang 4 po, ano? Types of data. Nominal, ordinal, interval, ratio. Okay. Let's talk about them one by one. Nominal muna tayo. This type of data scale permits statements to be made only about equality or difference. Therefore, we may say that one individual is the same or different from another individual. In other words, class, nominal data cannot be measured in terms of halimbawa, weight, in terms of height. Hindi siya pwedeng, in other words, hindi siya pwedeng i-express in terms of quantity. Pwedeng gumamit ng number pero hindi quantity. Example, sa tao muna, color of hair. Variable yan, ha? Color of hair. Kasi bawat tao, iba-iba ang kulay ng buhok. Mayroong black, mayroong very, very black, mayroong hindi masyadong black, mayroong blonde, mayroong puti ang buhok. So, nag-iiba-iba. Color of hair, variable yon. Ay, hindi mo pwedeng sukatin yon in terms of quantity. Pwede lang magkaiba-iba, pero hindi siya pwedeng sukatin. Halimbawa, puti at itim na buhok. Hindi mo pwedeng sabihin na ano ito? Black hair is greater than white hair. Hindi pwedeng ganon. Kasi nga it does not imply volume or quantity. Magkakaiba-iba lang sila. Yung religion din, hindi mo pwedeng sabihin na Catholics, the Catholic religion is greater or less than other religions. Magkaiba lang. Walang sinasabing greater or less than. So, ang ibig sabihin dito, nominal data is only used for naming. Kaya nga tinatawag siyang nominal siya ay pang name lang. Yan. Pambigay lang siya ng pangalan. Pang name. Pang label siya. Pang label. Yan.
Pang-label lang siya. Pang-name or pang-label. Ayan. Pambigay siya ng pangalan or label. Kaya tinawag na nominal eh. Halimbawa, dito sa ating campus, kung gagawa ng research about the different programs, pwedeng magkaroon tayo ng BS Forestry, meron din tayong BS Environmental Science, meron din tayong BE Ed. So, meron tayong nominal data ngayon. Hindi sila pwedeng sukatin na kukuha ka ng ruler, kukuha ka ng metros, mabaoy kat baskula, mabaoy kat kiluhan, mabaoy kat galon. Hindi naman ginagalon, hindi naman minimeasure ang kurso eh. Inamuyatan niyang kung ano kag-ida pangayan. Tinitingnan kung ano ang kanyang label. So, mayroon tayong tatlong labels. Mayroon tayong tatlong names. Ano yung mga yon? In terms of program or course, BS Forestry, BS Environmental Science, BE Ed. Yun ang tatlong names. Yun ang tatlong labels. So, ganun po ang nominal data. Pwede rin siyang i-represent ng number. Pero hindi nga siya quantity. Pang ano lang siya, pang label or pang name. Halimbawa, meron kang naalala nyo kanina yung example na binigay ko about forms. Halimbawa, nag-a-apply kayo for scholarship. Doon sa form, mayroon kang nadaan ng part na tinatanong ka kung ano ang iyong course. So sabi doon sa form, if you are taking up BE Ed, write number 1. If you are taking up Bachelor of Science in Forestry, write number 2. If you are taking up Bachelor of Science in Environmental Science, write number 3. So dahil ikaw ay BS Forestry, doon sa form, ang ilalagay mo ay number 2. Ang ilalagay naman ng taga-eduk ay number 1. Ang ilalagay naman ng taga-BS Environmental Science ay number 3. So yung doon sa form, yung number na 1 does not mean 1 na usang bilog. Hagto sa form, kag ida gustong bisayahon ay BE Ed. Hagto sa form, tong imo isuyat nak number 2, ay buko sida 2 nak ruhang bilog. Sida ay 2 na kagustong bisayahon ay BS Forestry. Doon sa form yung isusulat ng taga BSES na number 3. Number 3, kagustong bisayahon ka to ay buko number 3 na tatlong bilog. Kagustong bisayahon ka to hagto sa form nakidang fill upan ay BSES. Mo katot gustong bisayahon itong number 3. Doon sa form na finil upan ninyo, yung 1, 2, and 3, meaning BE Ed, Forestry and Environmental Science, yung 1, 2, and 3 doon, they are examples of nominal data. They are used to label or name. Sila ay mga numero, pero ginagamit sila na pangbigay ng pangalan. So ordinarily sa school, halimbawa sa mathematics, maririnig mo yung mga bata, 2 plus 2 equals 4, 1 plus 2 equals 3. Doon sa form, dahil ang gamit doon ng number 1, 2, 3, ay pang-label ng kurso, yung 1 plus 2, hindi pwedeng i-apply doon. Kasi doon sa form, yung number 1
does not mean one na isa or usang bilog. Nung ano kayo do gustong Bisayahon ito sa form? One means be-ed. Ano naman ang meaning number 2 doon sa form? 2 means be is forestry. So dito sa form na ito na ginagamit natin example, hindi pwedeng i-apply yung 1 plus 2. Kasi nga, ang ibig sabihin doon ay, ng 1 ay eduk. Ang ibig sabihin ng 2 ay forestry. Hindi mo naman pwedeng sabihin, be-ed plus be is forestry. Ano katawag sabat? Walang sagot doon. Kasi nga, hindi siya pwedeng i-add. Hindi siya number eh. Nasusundan nyo ba mga kapatid? Number yung kanyang hitsura doon sa form. Pero ang kanyang ibig sabihin ay hindi yung 1 na kusang bilog, 2 na kurang bilog, 3 na tatlong bilog. Binigyan siya ng ibang meaning. Doon lang sa form ito ha. Doon sa form, 1 means be-ed. Doon sa form, 2 means forestry. 3 means environmental science. So yung 1, 2, and 3 doon are examples of nominal data. They are numbers, but they do not express quantity. Sila ay mga bilang, sila ay mga numbers, pero sila ay hindi nagpapahayag, hindi sila nag-express ng quantity or dami. Meron silang ibang meaning doon sa form. Ang meaning ng 1, be-ed. Ang meaning ng 2, forestry. Ang meaning ng 3, environmental science. So, they are called nominal data. They are used to give names or labels. Yan. So, sila pang identify lang. Yan. Parang mga kuha ninyo, parang cellphone numbers. Number yon, pero hindi mo sila pwedeng i-add. Halimbawa, yung isang cellphone number, i-add mo doon sa isa pa uling cellphone number. Ano ang sagot? Pwede mo silang i-add, pero wala siyang ibig sabihin ba? Kasi yung cellphone number is just a number used to identify, to name, or to label a particular SIM card para malaman kung saan i-send yung message or call. Pang-label lang siya, pang-identify. Ganyan po ang nominal data. Sa research, palaging ginagamit ito. Halimbawa, sa amin, sa EDUC, magre-research kami sa mga schools. Ang ilalagay lang doon ay 1, meaning male, 2, meaning female. Di madali nang i-feed yun sa computer at ma-process. So, ganun po yun, nominal data. Religion, halimbawa, magre-research kami sa isang school, maraming estudyante dyan. Marami din silang mga religion, iba-iba. Iba-iba ang pinapasukang simbahan. So, mayroong Catholics, mayroong SDA, mayroong Foursquare, mayroong LAMP, mayroong Assembly of God, mayroong Door of Faith, mayroong Baptist, may ano pa ang nakalimutan ko. Mayroong Jehovah's Witnesses, so yun lang no. Kung meron akong nakalimutan ay pasensya na. So ganun yun. So instead of writing Roman Catholic, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, you can assign numbers to those religious sects, mga sekta. Pag Roman Catholic, sulat mo ay number 1. Pag SDA, sulat mo number 2. Pag Jehovah's Witness ka, sulat mo number 3. Pag Foursquare, sulat mo number 4. So ako na researcher, pag nagtatabulate na ako, madali ko siyang ma-process. Pwede siyang i-feed sa computer. Pwede siyang matabulate din, madaling matabulate. So doon sa aking research, pag nakakita ko ng number 1,
Ang interpretation ko is Roman Catholic. Ganun po ang nominal data. Hindi siya pwedeng i-add, pwedeng i-subtract, divide, multiply kasi hindi naman dami ang kanyang ibig sabihin. Kundi meron lang siyang pinapangalanan. Ang ginagamit lang ay numero. Maliwanag mga kapatid. Proceed tayo. Next type of data. Ordinal data. Alright. This type of data scale permits statements about the rank ordering of the members of a group. Therefore, we may make statements about some characteristics of an individual being greater than or less than other members of a group. For example, physical beauty, agility, happiness. Okay. Ordinal data, ordinal, para maalala natin, tandaan natin ang salitang order. Ayan. Order. Hindi yata magandang pagkakasulat. Basta order yan. Order. Okay. Yan. Yan. Medyo maayos-ayos na. From the word order, no? Ordinal. Order, yung pagkakasunod-sunod. Sino ang nauna, sino ang sumunod, sino ang pinakahuli. Yan. Order. Or sequence. Sequence. Yung pagkakasunod-sunod. Okay. Ayan. Yan ang keyword dyan. Yan. Rank ordering. Yan ang tandaan natin. Rank. So if you have a group of data, you have a group of, say, students, irarank mo sila based on a criteria, meron ka ngayong ordinal data. Irarank mo sila. Halimbawa, example, physical beauty. Hindi mo pwedeng sukatin yung physical beauty in terms of pilang inches, pilang feet, pilang kilo, pilang galon. Physical beauty, kung gaano kaganda. No? Halimbawa, babae. Hindi mo pwede, kagay mo ganda ay 3 kilo. Hindi pwede yun. Or agility, kung gaano ka bilis kumilos baga class. Agility. Kagay mo agility ay 3 galon. Hindi pwede yun. Happiness. Kagay mo happiness ay 7 inches. Meron bang ganun? Hindi sila pwedeng i-measure using that, no? So, halimbawa, back to physical beauty. Meron ka ngayong, halimbawa, judge ka sa beauty contest, 5 contestant. Paano mong ma-measure yung kanyang beauty? Yung kanilang beauty kasi 5 sila. Di mo naman sila pwedeng metrosin. Di mo sila pwedeng kiluhin. Tapos sabihin mo, kagay mo ganda ay 20 kilos. Ikaw naman ay 15 kilos ka lang ang iyong ganda. Hindi ganda ang sinusukot doon, kundi yung kanilang weight. So, paano? Irarank mo sila base sa iyong perception. Irarank mo sila. Lumalakas yung ulan, lakas ang ulan dito sa school class. Hindi ko alam kung pumapasok sa microphone yung ingay ng ulan. So, anong gagawin natin? Irarank. Contestant number 3, pinakamaganda. So, siya ang first in terms of physical beauty. Base sa iyong paningin. Si contestant number 1 ay pangalawa sa ganda. Siya ngayon ang iyong second in terms of beauty. Base sa iyong paningin. Yung data mo na first, second,
third, fourth, at saka fifth, it is what we call ordinal data. Ordinal data. Kasi sila ay nakuha mo dahil inarrange mo yung mga contestants. Mo sinraing pasunor. Ordinal nga rank ordering. So katulad kanina sa nominal data, hindi rin pwede dito yung mathematical operations. Hindi mo pwedeng sabihin first minus second. Hindi pwedeng sabihin na third times fourth or fifth divided by third. Hindi mo pwedeng sabihin yon. Pangalawa, pararamihin ng pangtatlo. Walang answer yon. Hindi nga pwede sa ordinal data yung mga ganong operations. Pwede yung sinrang pasunuron. Halimbawa, mayroon kang 10 nara, pwede mo silang i-order. Pwede mo silang isunod-sunod. Pwede na mo sinrang pasunuron based on a criteria. Pwedeng laki. Yung pinakamalaking nara first in terms of size. Yung susunod na pinakamalaking nara second. Yung susunod third and so on and so forth. Hanggang matapos mo silang pasunurin lahat. Pagkatapos nun, ay di meron kang tinatawag na ordinal data. Ayan. Meron din tayong tinatawag na interval data. This type of data permits us to make statements about the rank ordering of individuals. It also permits statements to be made about the size of the intervals along the scale which is used to measure the individuals and to compare distances at points along the scale. It is important to note that interval data do not have true 0 points. Itong interval data, ito ngayon yung binibilang natin, class. Ito yung ating mini-measure using counting. Halimbawa, sa isang area, pinabilang sa iyo ng advisor mo, bilangin mo lahat kung ilan dyan ang hinagasi. Bilang ka ngasing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung 7 is an example of interval data. Wala siyang, hindi siya label, kundi talagang siya ay pambilang. So pag sinabi mong 1, it means na usang bilog yung hagtukag hinagasi. Hindi siya pang-label, hindi rin siya pang-order, kundi siya ay talaga ay pang-bilang. So pag sinabi mong 3, ibig sabihin ay 3 bilog talaga hagtukag nakita nimong hinagasi. It does not mean anything else. It means solely that there are 3. 1, 2, 3. 3 bilog. 3 hinagasi trees in the area. Pag sinabi mong 5, 5 bilog. Pag sinabi mong 7, 7 talaga. Pag sinabi mong 1, usang bilog yan talaga. Hindi katulad kanina sa nominal data na pag nakita mo yung number 1 sa form, ang ibig niyang sabihin ay, itong number 1 natot kuman sa ito example sa form, BED, no? So doon sa form, pag nakita mo yung number na 1, ang ibig niyang sabihin ay BED. Doon sa example natin sa religion, kapag nakita mo yung number 1 sa form, ang ibig niyang sabihin ay Catholic. Dito sa interval, pag nakita mo yung number na 1, ang ibig niyang sabihin ay, usang bilog yang talaga, hagtukag hinagasi. Nagbilang ka, usa, nakakita ka't usa, ikat ibang nakita. Usa yang talaga. That is what it means. Pambilang sila. Ayan. Ano ba? Nag-measure tayo. Halimbawa, sinabi ng teacher na, yung nara doon, malaki. I-measure mo yung kanyang trunk.
Itong ida pinakapuno. Kung magdala ka ng tape measure, measure mo kung ilang inches. Ay di, kumuha ka ng tape measure and you measured the trunk of the narrow tree. Sukat ka ngayon. Nakita mo, 115 inches lahat. Yung 115 inches, that is an example of an interval data. See? Pambilang talaga siya. It really means quantity. Pag sinabi mong 14, it means quantity. Nagpapahayag siya ng dami talaga. Pag sinabing 14, 14 talaga, 14 bilog. 14, pwede na mo sidang bilangon tig-usa-usa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, waya A. Hanggang 14 yang talaga. Ang pwede na mo sidang bawasan. 14 seedlings. Bayo na mo tong tatlo. Ay, gakapat na turang 11. Hindi katulad dun sa example kanina sa ating form. Pag number 3, BSAS, hindi pwedeng bawasan niya kasi pangalan lang yun eh. Number 3 means BSAS. Bawasan mo ng isa, ay ano yun, magiging forestry siya. Pang-label pang-label lang yung 3 doon. Pambigay ng pangalan. Hindi siya bilang. Dito sa interval, bilang talaga. Pag sinabing 3, 3 bilog talaga. 3 seedlings. 1 seedling. Yung kakapat o sa uling seedling. Meron ka pang isang seedling. How many seedlings do you have? 3. You have 3 seedlings. 3 seedlings. Yun ang ibig niyang sabihin. Quantity. Dami. Ayan. At pwedeng i-apply yung arithmetic. Pwede magdagdag 3 seedlings. Dagdagan mo ng 5 seedlings. Ilan na ngayon lahat ng seedlings mo? Ay di wayo. Oh, see? Interval data do not have true 0 points. Walang 0 point kasi pag 0 ay waya A. Sukata ko no kaleong PC kung pilang feet. 9 feet. Ayun, meron kang 9 feet. Ay kung 0, ay di waya kat PC. 0 walang length eh. Wala kang makitang, kasi pag di PC, ingat length. Miskan pa unot lipot kina, ma-measure gihapon. Ay kung 0, ay di waya PC. So, interval data do not have true 0 points. At yan ang actually ang pagkakaiba between interval data and ratio data. Ayan, pupuntahan natin yan mamaya, no? The numbering of the years in describing dates is an interval data because the distance between points on the scale is comparable at any point, but the choice of a 0 point is a sociocultural decision. Kahit yung mga number of years, number of months, number of days, number of hours or minutes, time, in other words, are examples of interval data or interval scale. Kasi pwede mo siyang bilangin kasi 3 oras. 3 oras. Eh di nakabilang ka ng 3 oras. Pwede mo siyang bawasan. Bawasan mo ng 1 oras, you still have 2 hours. Pwede mong dagdagan. Yung 3 oras mo, dagdagan mo ng 4 hours. Eh di mayroon ka ng 7 hours. So nabibilang siya talaga. Ang ibig kong sabihin dito, class, in the interval data, numbers really mean quantity. Ang ibig niyang sabihin talaga ay dami. Hindi siya pang pangalan, hindi siya pang bigay ng name, hindi siya pang bigay ng label, kundi pambilang talaga. It really expresses quantity. Kahit yan ay distance, kahit yan ay weight, kahit yan ay time, basta siya ay nami-measure, interval data yan.
Ratio data, as mentioned earlier, is similar to interval data. Ang pagkakaiba lang nila ay mayroon siyang zero point. Halimbawa sa temperature, mayroon tayong tinatawag na 0 degrees centigrade, no, or 0 degrees Fahrenheit. Kapag 0 degrees centigrade, meron pa bang temperature? Meron. 0 nga. Panguyog ka, di mayroong temperature. Kahit walang nagre-register, 0 nga, meron pa ring temperature. Hindi katulad sa lubid. Pag 0 ang kanyang measurement, wala ka ng lubid. No? Physical height or weight. Physical height. Yung isang bagay na walang height, nandoon pa ba yung bagay? Or yung isang bagay na walang weight, nandoon pa ba yung bagay? Is it possible for an object to exist without weight? Meron, no? Halimbawa, yung kaya lang pag merong height or weight, mag-i-exist talaga, no? Well, anyway, itong ratio at saka interval data, they are often used interchangeably in research. Palagi namang pinagpapalit yan or nag-i-interchange sila, no? Most interval data can be called ratio. Yun ang mga ratio ay tinatawag din most of the time na interval data, no? Kasi nga pareho silang nagpapahayag ng dami. They both express quantity. Ang pagkakaiba nga lang nila ay yung interval data ay walang 0 point, while itong ratio ay mayroong 0 point. Ito, class, Ayan. A ratio scale has an absolute 0 point. Mayroon siyang 0. Ang interval ay wala. Yan. That's the only difference between the two. Remember, it is not legitimate to apply simple arithmetic operations to nominal or ordinal data. Di ba sabi ko nga kanina, sa nominal data, hindi pwede yung plus, minus, times, divided by. Kasi nga, hindi naman dami ang ibig nilang sabihin, kundi sila ay pang label, sila ay pang ngalan, pambigay ng pangalan. Ganon din yung ordinal data. Hindi rin sila pwedeng i-add, i-subtract, i-multiply, i-divide. Kasi nga sila ay order, sila ay sequence, no? Ang ratio at saka interval data ang pwede nating gamitan ng mathematical operations. Interval data, pwedeng mag-add, pwedeng mag-subtract, pwedeng mag-divide, pwedeng mag-multiply. Kasi pag sinabi mong, halimbawa, 1 hour, pwede mo siyang dagdagan. 2 hours. 1 hour plus 2 hours equals 3 hours. Ayan. Pero hindi pwede na BAN plus B is forestry equals ibang hirap. So, yun, no? I hope you remember all of these things regarding the different kinds of data. Magtatanong kayo, ano sir kalikag puyos? Asing imo kaling titinabil sa amo. On kalinamo sa amo buhay, sir. Well, the kind of data you have will determine the kind of statistical tools you will use. Ang inyong gagamiting statistics ay nakasalalay kung anong klase ng data ang mayroon kayo.
Hindi ko lang alam kung mayroon talaga kayong background sa statistics eh. Halimbawa, sa nominal data, yung pang-label ba, pang-ngalan, pambigay ng name, hindi mo sila pwedeng gamitan ng mga statistical tools like t-test, analysis of variance, kasi hindi naman sila quantity eh, pangalan lang eh. So yung nominal data, pang ano lang yan, pambilang ng frequency, things like those, no? Ang isa pang kahalagahan nito, kung paano mong ipaprocess yung data and how you will interpret them. Sabi ko nga kanina, it is important for researchers like us, lalo tayo, nag-uumpisa pa lang, na maunawaan natin kung ano yung iba't ibang uri ng data. Kasi yung ating interpretation sa resulta ng ating research ay nakasalalay doon. Pati yung statistical treatment, yan. Okay, so diyan po nagtatapos ang ating lecture video regarding the different kinds of variables and different kinds of data or data scales. I hope that I have imparted something to you today. Sana may natutuhan kayo dito sa ating lecture video, particularly regarding variables and different kinds of data. I-review na lang itong video at saka yung ating module, dagdagan din ng konting research, konting basa sa internet dahil nandoon naman ang lahat ng ating mga lessons. So hanggang dyan lang muna. Ingat lahat palagi, no? Let us all stay safe and God bless everyone.